text for the entire month, mga natong key text. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18 in Good News Translation. Okay, sabi niya dito, sabay-sabay ka sa 1, 2, 3, go! Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances, this is what God wants you to Alright, sabi niya dito, be joyful. Yung katawa, be joyful. Always. Okay, pray at all times. Be thankful in all circumstances. So it is the word of Paul, no? Signifying, kasi atong theme kami naman, this is the last Sunday morning, ang katapusan Domingo, that we have this theme about grateful heart. Yung katawa, grateful heart. No? And I want you to understand, mga kaisunan, na alay tulong kagisgutan si Paul diri ang pinaka-importante sa atong pagkinabuhi. Una is maging joyful, ikaduha maging prayerful, and the third thing, be grateful. E nga naman, you could not be grateful if you are not joyful. Nakakita ba ka o masumano perwinte pero nagpasalamat? Nawala. Because only thankful people, grateful people are joyful. And I could believe, mga kaisunan, na Paul is sending a message na walang laing susi para sa malipayong pagkinabuhi, kundi ang mahimong mapinasalamaton. Salamat sa isa ka, amen. Ug labaw sa tanan, ako nakita, mga kaisunan, na walay laing mahimong susi alang sa atong kalambuan, kundi mahimong grateful. No, ang pagiging grateful could be the key for us to improve in our lives. Na mas muangat ang atong kinabuhi, mo increase ang atong pagpanginabuhi, it is because we are grateful. In fact, mga kaisunan, even the doctors itself confirms that grateful people helps to have a better life. Now, a grateful heart will give us a better life. Now, kinsay diri katong mapinasalamaton kayo, katong mga mapinasalamaton kayo, mao'y makatulog og tarong. Pansinin, no? No, katong mga grateful kayo, thankful kayo, may makatulog og tarong. Pero katong magsigig pagulmol, tibuok gabi na stress, nagkaroon kang anxiety, panic attacks, because nga naman, sa man yung wala may kwarto, mga But when you become grateful, in spite of the situations na naka, I believe there is more para mo. Because mga kaisunan, when you are a grateful person, this is the key to position yourself for more. Kinsay gusto more. Tingnan ka inyong katapan, I want more. And the thing na kailangan na itong himuan karon is you need to be grateful. We want more, be grateful. No? Gusto niyo mo mas sobra pa, mas kiling gusto pagini mo. Ang parang parang, you want more, gusto niyo mo more pag yun, then be grateful. Mapinasalamaton sa kagmay man nga butang or sa dagkong nga butang. Because these times, in this era, mga kaigsunan, naata sa season, ungrateful na kayo nga season. Pansinin niyo? No? Sa'yo pa lang sa buntag. No? Naikanta nga ang almusan ay sigawan, ang hapunan natin ay tamputin. Because gratefulness is not there for them to see everything, how good and great it is. Pansinin nyo? So, if there is one thing na dapat ang masayan, siguro, ang rason po na nahimong ungrateful ang generation karon, or ungrateful ang panahon karon, siguro pa, possibly, no? Una, aside sa situations, sa news. Pagmata sa Facebook, lumalala na naman ang mga kinurakot. No, apil ka naglago. No? Makainunay ka ang mga superhero noon na andang ibuwis ang buhay para sa bayan. Karon, kinakamkam ang buwis ng bayan para mabuhay. And
we begin to murmur, anak. Kita na po na itong situations, nagipatay, dalagita, gilugos, pagkulbro. Isa, katigulang, kulatan, kita rin mo news, tanan negatibo. Puro negatibo yung mga kita, and to the point, pati ang iyong maisip negatibo. Hello? And then, ang question na ni Karon is, paano ba mabuhi ang positibo sa negatibo nga kalibutan? Hello? And I believe, mga kaisunan, walay laing solusyon ni anang kanan is to be grateful. And ang katawag, be grateful. No? Kaya naman, kinsa ka diri, I don't know kung kinsa diri sa tuwa. Pipila sa tuwa diri, nga, sa una, grateful kay ka sa diyang wala pa ditubag sa Ginoo ang mga butang ng kaluso ng kinabuhi. No? Pila sa tuwa diri ang kanagong, sa una, excited kay ka ani, kapigyan po pa lang nimo, pero nadugay, hindi naka-grateful. No? Kinsa diri itong, unang apply pa lang nimo sa trabaho, yan, nadawat ka, excited kay ka, hallelujah, thank you Lord, nadawat ko sa trabaho. Kung ano paglabay, isa ka tuwig, kapuyan ang ubangon, uy. No? Oh, request na, transfer lang lagi ko, doon lang kayo, nindot kayo ni. Pero Monday doon lang kayo, late na. Sa unang layo kayo sa'yo, imabot. No, kasi, inenggal mo, ikaw ang topic ko. No, kaya kung, grabe. Sa unang, grabe, bago pa lang ninyo, wapay anak kami, excited kayo makalat. Magkano ko yun, minundog kayo, di ba? No? Cute-cute ka, di ba? No? Cute, di ba? Pagka-anak, nalagi-anak, cute sa bibig. Nagdukayan ang tagtulo ka tuig, no? Ang bata mo rin mag-acute para nila. No, excited kayo sa una sa niwa pag itubag. Kasi itubag na, Lord, pasudla kong trabaho. Gabi mo, eh, bata. No, ang alas 8, ni mata, alas 8:01. Hindi mo katapat, be grateful. No, kaya naman, mara na ako nasabtan. Ang number 1 na kalaban sa gratefulness is familiarity. The reason why dili na nimo mapasalamatan nimong trabaho na imong gipangayo sa una, dili na nimo mapasalamatan nimong gibuhat nimong gipangayo sa una, dili na nimo pasalamatan nimong position kag imong gipangayo sa una, kaya naman familiar na kay ka. Naanad manggugkagot. No? Hello? Sa una, grabe, gusto yung Lord, magkamotor lang po, Lord. Excited ako magkamotor. Excited ako magkamotor. Ito man, sugo ka, drive ko motor. Sino na dugay, kung may drive, buyoy. Hindi mo garapan mo, walang pamilya. No? Sa una, excited kayo, pastor, gusto na ako mo, mulit og sel, pastor, pwede ko mag-sel, pastor. Nagbuti ka puya, masig ka pastor, gasto ba yun? No? Hello? No, kalito ang ministry. Ang sa oras, nabutan, ang sa oras, abot. Alas 11 pa lang lagi na nagbalay. Hala. Pero na si Mama, wala akong sila magsokit para bata. Inangatawa mga familiar. Inangatawa, be grateful. So, we need to understand muna kung saan yung meaning sa gratefulness. Parang, kung saan meaning sa pagiging grateful. What is grateful? Kaya naman, need na ito rin masaktan. Again, una, and the first Sunday, gingon ako, gratefulness is more than thankfulness. Kasi, pwede ka maging thankful, but cannot be grateful. Kasi, thankful, you can say thank you, but you could not act like you are thankful. Kinsa diri ka try, kagi pasalamatan sa pero yung lihok, marugwa gyud pasalamat niyo. Hello? No? Amen? So, ingat pa require ang meaning sa gratefulness or gratitude, no? Ang meaning sa gratitude is this. Gratitude is a constant mindset of thankfulness. It is a constant mindset of thankfulness. No matter what I mean is that no matter what the situation is, you are thankful. No? Gi-accuse ka,
you are thankful. No, gimuan kang istorya, Lord, salamat Lord, gimuan kang istorya, pero di na tinuod. Praise God! Pero yung mga istorya, bantay lang po, bago yung mga istorya ko. Ngayon ka be grateful. Be grateful mga kaigsunan because daghan kayong mga butang na angay na tumakit-an mapasalamatan sa Ginoo. As a matter of fact, mga kaigsunan, David itself, tingnan si David, ato basahan Psalms 103 verse 3 to 5. In fact, ano si David He forgives all my sins and heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things so that I stay young and strong like an eagle. So si David mismo nagpasalamat kay Lord. Hindi ko pasalamat kay Lord. Kunya kung galing makalimtan nimo nga daghan kay kagamay pasalamatan sa Ginoo nya, wa na kay makitan. Ang una na kay pahinumdom nimo mga kaigsunan, pasalamati ang imong giginhawa daan. Ikaduha, pasalamati ang imong kaluwasan because supposedly kita ang ilansan sa cross, but Jesus was crucified on the cross. That's why even David answered, He forgives all my sins. Hello? No, kung makalimutan nga dahil tag-angay pasalamatan sa Ginoo. Hindi ka dapat salamat sa Ginoo. Kanya labaw sa kanang mga kaigsunan, ang problema mga kidili na nato makita itong mga butang, angay na itong pasalamatan sa Ginoo. Kinaanad ta, na watay laing makita every morning, it's to murmur. No? No? Kasi murmur ay tawa. No, mag-murmur. Magsiging bagulbol. No, anad ang kalibutan, magbagulbol karon. Kunya wala ra bay laing site nga bagulbulan kayo, naagi diha sa Facebook. Tapak. Di ba? Si Meta perminte ang makadungog sa atong bagulbol. Hindi mo katapat. Ayaw kayo hawda pa si bagulbol. Amen? And I know I used this already as a topic first Sunday. Pero na ako'y mga nakita mga that could teach us a lot. No? Kanagong, grabe ma-amaze ko aning story about the 10 lepers. No? Ay mga butang rin, gusto ko yung mahimayon na ito isa-isa ka. Nagagmaya niyo maklaro pa rin niya. Alright? No, himayon na ito yung anang ron. So, let's read Luke chapter 17 verse 11 to 19. I think Bisaya niya. So sabay-sabay tayo sa 1, 2, 3, go! Na nagpanulong si Jesus Sa Jerusalem, niyagi siya sa utanan sa Samaria o sa Galilea, samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay. Gisugat siya sa pulo kasanglahon o nagpaantaw o nalinggit. Jesus! Magtutulo! Kaluyin! Nakita nila sila niya susugingan. Nakaw o pahilin ka mo sa mga pari, samtang diha pa sila sa dalan, nangaayos sila, o kung usa kanila sa pagkakita. Nibalik na nagdayo sa Diyos, sa kusog at tingog, nihapa siya sa pilan ni Jesus, o nagpasalamat kaniya sa mariganhong katutawana, unya mingon sa Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayos? Hain naman ang siyam. Nganong kiniraman langyaw ang ibalik aron magpasalamat. O bingon kaniya sa Jesus, tindog, o lakaw, o ang imong pagtuo, maoy. May the Lord at blessing upon the reading of His word. Gusto na akong masabtan na itong tanan. No? Imagine, Jesus naglakaw padulong sa Jerusalem. Pero tanawa, asa siya niagi. Niagi siya sa utlanan sa Samaria o sa Galilee. Ibig sabihin boundary. Okay? It's boundary. Supposedly Jesus, dili siya dapat mutaak or mutamak adtong land of Samaritans tungod kay kanindo ka syudad daan, duha ka place daan, aduna ni pa nagbingkil. Nani pa nagbingkil. Ug labaw sa tanan,
ang Samaritanhon, they are treated na walay labot sa kaluwasan or even wala sila labot sa kuan ba? Kanagong ang ilang simba mangod sa Samaritans, bisag asa sila magsimba. So they are considered as langyaw or other nation, mura silang mga Amalekites or something. Ngayon na God, and all of a sudden Jesus walked on the boundaries. Because Jesus wants to say, I destroy all boundaries. I cancel all boundaries. No? Walay langyaw, walay dili magtutuo, walay magtutuo, because Jesus is the God who set us free. And all of a sudden, samtang nagpaingon siya dito, naipulo, sugat sa ipanto. Hey, Jesus! Kaya naman, yun na nakulaan, ang mga sanglahon is naka-separate sila tungkol kaya ilang sakit is makatakot. No, dili lang tungkol kay mga pulpok, ilang mga kudlo, mga tiin, mga kamot. Even mga kaisunan, ang sakit nga sangla, pati ilang mga deform. O, ang ilong, katot ilang ilong, kanang ilong, kanang palit, kanang lunggan. So maybe, probably, isa sila dito, wala na igalupan. No? Pero nagsingin sila, Jesus, magtutulo. Kaluyin tao kay, ug nakita sila ni Jesus, ug nilakaw, ingon, nakaw, pahilig ka mo. Ayan naman, ang sangla mga kaisunan, hindi lang siya physical sickness, but it is already called as also spiritual sickness. Kaya ang sangla magod kanya to, mauni siya ang balatian nga may tambal. Okay? Kunya, ang himo is quarantine. Imagine, na sila'y pamilya, na sila'y minalas kinabuhi, na quarantine sila. Natago sila. Na-isolate sila. It is a lifetime of isolation supposedly. Kunya, ingon yung mga sanang, kaluyi, in taon kami. That's why, consider siya as sickness physically and also sickness spiritually. Balatian sa espirituhanong bahin and labaw sa tanan, naapot sila yung sickness emotionally. Imagine, minahal nila sa kinabuhi, di nila makita. Then nabigyan ko say, Jesus, kaluyin me. So the only person that I right mo mo declare sa ilang ayaw na ka, mga Pariseo. Okay, ano si Jesus, nakaw ka mo, o pahiling ka mo sa mga pahay. Samtang diha pa sila sa dalan, na maayo sila. Ako nito, diba? Imagine, samtang nagalakaw pa lang sila, padulong sa pari, na maayo na sila. Kaya ko, wow, could it be, no? Kung dili kaya, daghan ka gusto milagro nga may tabok sa imong kinabuhi, pero ang gihulat lang sa Ginoo ang imong paglakaw. Dili ka, daghan kita ginaampo, ginapangayo sa Ginoo diri, Lord, tarunga akong pamilya, Lord, tarunga akong yunay, Lord, tarunga akong ginay. Ang gihulat lang sa Ginoo ang mulakaw ka o muligo ka ng butang. No? And all of a sudden, samtang diha pa sila sa dalan, nga sila upang usa kanila, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, ibalik kang Jesus magdayeg ug minhapa ug nagpasalamat. Imagine, pulo ang naayo, isa lang ang nakabantay. Or let's just say, nakabantay man ang pulo, pero wala nang balik kay Jesus para magpasalamat. Pareha sila nakadawat og kaayuhan. Pareha sila nakadawat og panalangin. Pero I want you to see this thing right now. Og mihaba siya sa pila ni Jesus, og nagpasalamat kaniya sa Marianhon katong tawhana. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo? Di ba pulo man ka tawo na ayo? Asang siyang? Hindi mo tawag, asang siyang? No? Dili ba daghan ng tugi ayo ni Jesus? Asa uban? Imagine, pulo sila na ayo. Siguro, ang siyang, pagkakita nilang naayo na sila, pagpa-check sa kwan, i-declare na sila, o ayo na mo. Pag-iyon sa pare, o ayo na mo.
Ang ilagay mo tungkol sa ilang ka-excited, na excited sila taman, wala kabalik kang Jesus, ning diretso na dito sa ilang pamilya. Which is good man yung man. No? May diretso ng trabaho, may diretso na ingon ani. Pero ang pangutana, anong wala kakahinumdum nga magpasalamat sa Ginoo? No, sagad sa tuwa, murag sa mata, sa murag po, kaning galing niya. Imagine, ano ba yung si Jesus? Anong kaning lang, yung raman ang ibalik? Buto sa siyang ang Galileans, isa ang Samaritans. Unya ang realize na mabalik siya muhapa kay Jesus, unya Samaritan. Yung Jesus, epa, nganong kinira man ang lang yung balik o magpasalamat? O awan ito understand this. Ang mapasilamato na ay bonus. Gusto na makita na tuloy tayo. No? O mingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakahayo kaniya. Tempa. Di ba pastor sila mang pulo na hayo? Pero nga nang hiningan man ni Jesus, ang imong pagtuo maoy nakahayo kaniya. I want you to understand. Gusto na kukuhaan ang word, ang Greek word aning nakaayo kanimo or completely healed or healed. Okay? Gusto na masagta na tunay kaya naman, probably those 9 are healed physically pero dili sila healed emotionally. Kasi ang meaning magod sa healed in Greek word is zozo. No, S-O-Z-O. Zozo, which means complete healing. Healing emotionally, healing physically. Siguro katong siyam na ayon siguro ang siyam, pero emotionally ato still broken. Emotionally ato still sickly. Spiritually ato still sickly. But this person nakadawat og bonus. Lakaw o ang imong pagtuo ay kaayo kini. Hindi mo katapat may bonus ang mapasalamatan. May bonus ang mga mapaynasalamatan. That's why we need to have a grateful heart. Kaya naman na ay bonus, na ayaw lagi ang siyam, pero pwede naman kumamalik ang sakit yapon. Kaya naman, hindi man okay. No, pagkaayo ako, di balik na butog bisyo, di balik na butog ingon aning na trabaho, ingon aning na mga buta. Pero ang summary na, you will see a suzo. Complete healing. Ngayong katapat, complete healing. So, sa itong himuon para magkaroon ng thankful heart. Kung sa itong angay himuon to have a grateful heart. Number 1, sabay-sabay basa, 1, 2, 3, go. Open our eyes or open your eyes. No? Luke 17:15. When one of them saw, sa diyang nakita niya. Now, I want you to understand, okay? Usay magbunsagad sa ito, makita lang sa nato ang lisod nga sitwasyon. Pero this time, I want you to open your eyes. Open your eyes. No? Gidautan ka, hey, open your eyes. Pasalamati ang Ginoo tungod kay naay gihimo si Lord anak nga mga butang. No, nawalan kag trabaho, open your eyes. Kunit dili ka kapasalamat sa Ginoo tungod kay sarado ang mga mata sa mga butang nga ginahimo sa Ginoo. Pag mata nimo sa iyo sa kabuntagon, makita ba nimo kamayo sa Ginoo? Hello? Kita ba yung kamayo sa Ginoo? No, daghan kay karon panahon nga init mata sa buntag di nakamatang uban. Amen. No, kanang biyahe nimo matag adlaw. Gipasalamatan ba nimo sa Ginoo? No, actually, according sa news, mga kasagaran, mapansin na nimo, ka-problema lang, kaya mapansin nimo permite sa balita, tulo kasakyanan nagsampok. Pero wala nimo pasalamati ang imong pag-uli na safety, wala nimo pasalamati ang imong pagbiyahe nga tarong. Hello? And that's the problem because na-train ta nga magsige na lagbagulbol ang atong mga mata na sarado.
No, nagsige kag pagulbol nga hugaw imo ang kusina. Hugaw imo kusina karon na magluto kini mga libyo kumain. Pero wa ka kapasalamat nga naaway giluto. Hello. Sige kag yaw mahurot ang gasol. Wa ka kapasalamat nga nganong nahurot ang gasol kay tungod naay giluto. Nganong naay giluto kay naay kwarta gipalit. Hello. Nahurot ang kahoy. No? Amen. Hindi ka kapasalamat na kaya naman. Mula ang guni mo nakita yung katapat di ablihay mong mata. Open your eyes. Ablihi mong mata. Because even Paul, yung si Paul, naka-experience kong kadagaya, naka-experience kong biyak kong wala. Hello, but be thankful, be grateful. Amen? Dili kayo magpasalamat ng katungod kay dagan kag kwarta. Pag wala yung kwarta, makulbaan na ka. Alam na. Hello, ilang katapat, pasalamat. No, open your eyes. Di ba ko na ito makita? Ang atong balay, sige tayo babulbula sa mungkal balayoy. Pero ay nani, nagkapasalamat baka sa inyong balay na naay nakita ng lugar. No, di man siguro aircon, pero dako kay kag-electric pa. Grabe ang electric pa rin, bulo-bulo pa ito kami. No? Bisa ay ginani yung electric pa sa inyong balayo? Siya, harap din kamulupan. Basta kayo yung kabuntag lagi, murag buto-buto yun, bakit pipanuot man. But then, just be thankful, but just be grateful. Begin to see. No? Hindi kayo, sige na lang tagbagol ba yung katapat? Ay, sige, bulol-bul. Let's have an attitude of gratitude. Okay naman na, kasalanan na kayo mo, salamat na. No, nahutan kang sudan, pasalamat na kayo, kapalit mo, bago. Tsaka nahulog ng mga litsyon na rin, may nauna, kapalit na paghumba. So, bisan pag makabot ka sa situation, kahurot ang tanan, pasalamat. Hindi mo dapat open your eyes. No? Open your eyes. Ang sabi ko sa ito, masuko, ganyan ko anong diyan, hello, yung katapat, masalamati. No? Kung butay kag exam niya, waka ka pasa, pasalamati si Lord. Salamat sa mingaw. Kaya naman, saga naman ko, hindi na kapos pasalamat sa dagko kayo ng mga butang, pero kaning mga gagmay ng mga butang, hindi mo ni Lord sa tuwa. Di ta kabantay. No? Morning wala tagi papasa sa ni Lord, hindi nito rin ready at yung heart. Kaya kaya gipapasa sa Lord, hambog man hinong tayo. Hello? No, pasalamatin si Lord. Ulit tao, pakakaroon, pasalamatin si Lord. Sige naman yung magpululot sa onda rin, talon magpupulot ka, nakapaguluyan. Mas may nuna magkapangandan ng taman. Amen? No? Sige, tagpululot mo po magpuluyap. Kaliwa kayo yung hindi pa magkailan kasunod sa Ginoo. No, imbis kayo hungon ng Ginoo sa hindi makakalungan, dahil layo man. Bruno? Amen. No, magsiging pagulmo, no, wakay trabaho. Kung saan ka mo pasalamatin si Lord. Hindi mo katapat. Salamat, Lord. No, be grateful. Di mo klaro. Alright? Hindi mo katapat, be grateful. Second thing, open your mouth. No, pag magpasalamat ka sa iyo, when one of them saw that he was ill, he came back praising God in a loud voice. O na wala'y magdayig sa Ginoo kahino. Amen? Pasalamatin si Lord with an open mouth. Gratitude is not silent, mga kaigsunan. No?
Pansinin mo ka, nay, nakahiram sa mga 1,000 or 100,000 na lang. Di ba every time nagingnan ka sa mga nagingnan, tapos yung nahiraman, uy, ayun na nakayari, okay. Di ba every time makita mo sa kadagit? Salamat kayo. Salamat. Magsunod, uy, salamat kayo. That's a grateful heart. Amen? Hindi na makakarat be grateful. Gratefulness is not silent. Okay, in Psalms 30 verse 7 to 12, you were good to me, Lord. You protected me like a mountain fortress, but then you hid yourself from me. I was afraid, I called to you. Lord, I beg you for your help. What will you gain from my death? What profit from my going to the grave? Are dead people able to praise you? Can they proclaim your unfailing goodness? Hear me, O Lord, and be merciful. Help me, Lord. You have changed my sadness into joyful dance. You have taken away my sorrow and surrounded me with joy. So I will not be silent. Tingnan mo katapan, I will not be silent. Dili ko magpakahilom sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen? Ayaw pagpakahilom, dapat mas magsaba-saba ka. Mula, tanawag, mulit, diferensya. Pumalik ka na ito sa 10 lepers na ginawa. Sa dihaming akin si Jesus, unya, nang hinahanglan sila kayo, Jesus! Teacher, tuloy ni. Pero sa diyan gitubag na sila, asa naman ito nagpasalamat? Nangahilom na. No, pipila sa ito sa diyan, ampo mga ayos, grabe sa baka, pero sa diyan gihatan ng pating luma. Tingnan ka dapat, murag ikaw. That's why magpasalamat ka sa Ginoo mga kaigsunan. Dapat sa tanan, bago kumuyan, sa itong last, dahil tayo sa mga alright, bago kumuyan, I want you to give thanks to those people who have used by God para mas mailalim ang Ginoo. Magpasalamat na itong mga tao ang gigamit sa Ginoo para mailalim mo siya. Dili lang pa sa Ginoo magpasalamat mga kaigsunan. Pasalamat na itong mga tao ang gigamit sa Ginoo. No, gigamit sa Ginoo para maayot na maulian ta. No? Dili man ta maulian kung watay doktor. Hello? Pasalamat dito mga tao ang ipanggamit sa Ginoo, no? Kung katong nainitabang nimo and anything, pasalamat ina. We need to have a grateful heart mga kaigsunan. Ipasalamatan ba di mo ang Ginoo sa imong leader, sa person na nag-invite sa imo, ha? No? Pasalamatan na po mga people na ni-prepare ni. Actually, mga ito na natin yung muslim mamulay. Pero, week end and week out, weekly, no? Nari ang mga people doon mag-prepare. Imagine last week, bombarded ka ng-schedule, ikan Thanksgiving, hanggang kasal na po diri, kinsay sunod, anak. Sunod na po diri, kasal na po, duman. Outing man, dito na po diri. Imagine, that was a busy days, pero grabe. Laplas makita ninyo, yung yapon tayo. How can we just give time, no? Pasalamatan ko na itong mga people ang gamit ng Lord ka. Hallelujah. Pasalamatin ang mga people ang gamit ng Lord. Lastly, I want to end with this. Open your heart. Open your heart. It means a word of surrender. Open your heart to God. Doon pasalamatan si Lord surrender. Samahin, He threw Himself to the ground at Jesus' feet and thanked Him. Thank Him. Grabe pinaka labing maayong mo. Grabe kayo nga tao, gihapa, di ba? Wala lang yung, oh, praise God, hapa. Oh, He threw Himself. Wala lang yung luhod, ba't yung hapa? Kapag maling ang act of worship, this kind of act of humility, it is an open heart, open wide, a heart na puno sa kasing-kasing sa pagpasalamat. Lord, salamat kayo. Nga pati ang kaugalingon, gimudmud niya sa paghapa.
para lang mapasalamatan ang Ginoo. So why not we will surrender ourselves to the Lord today and begin to say, Lord, thank you. No, wala nga minahal sa mong kinabuhi, Lord. Anong kuha man yung musulong bata pa man kaayo ni. Pasalamat ka sa pipila kay gayon, pipila ka panahon. Ipahulam na sa Ginoo sa inyo. Because God is the owner of everything. Pwede ba mahigog niya ka na pero? And can we just sing that song, Gratitude, to that? Let's just thank God. No, when we say we throw our hands to Jesus. Pwede ba akong laigyan sa Lord din yung kapita? No? Bisa kung sa iyong sitwasyon karon, pasalamatin sa Lord. Bisa kung sa iyong condition karon, pasalamatin sa Lord. Bisa kung sa iyong ginagawa karon, pasalamatin sa Lord. That's why this morning, dasal the Lord to be exalted. Pwede ba na yung mga kanya